Tipalang buhay! Ito naman po tayo. Samahan mo niyo po kami sa aming pagbabasa. Mag-umpisa po tayo sa panalangin. Ito ang manalangin. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan sa isip, sa gawa, at sa salita. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po at meron po kami nakakain. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, dinadalangin ko po na nawa po'y matapos na po itong pandemyang ito, nang makalabas na po kami mga bata, makapaglabas sa labas. Salamat po, Panginoon, sa magandang buhay, magandang araw na ito. Pagalingin niyo po ang lahat ng may sakit, mga may karamdaman, at lahat po ng mga nahawa sa sakit. Panginoon, palayasin niyo na po tong virus na ito sa buong mundo, sa buong kalawakan. Ito po'y dinadalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isahan mo na, ate. Ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaang ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inikula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, bagkat ang saligay totoo't matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin
pupurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Dumako naman po tayo sa gospel sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Parisiyo na makisalo sa kanya, kaya pumasok siya sa bahay ng Parisiyo at humilig sa sopa para kumain. Ngayon may isang babae sa bayang iyon na itinuturing na makasalanan. Nang malaman nitong si Jesus ay nasa hapag sa bahay ng Parisiyo, nagdala ito ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Tumayo siya sa likuran sa may paanan ni Jesus at umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok at hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Parisiyong kumumbida sa kanya, naisip nito, kung propeta ang taong ito, malalaman niya kung sino ang babaeng ito at anong uri ng tao ang humihipo sa kanya. Isa ngang makasalanang, ngunit nagsalita sa kanya si Jesus. Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot ito, Guro, magsalita ka. At sinabi niya, may utang sa isang taong nagpapautang. 500 salaping pilak ang utang ng isa at 50 naman ang sa isa pa. Ngunit wala silang maibayad, kaya kapwa niya sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang nagmamahal sa kanya ng higit? Sumagot si Simon, sa palagay ko'y ang pinatawad niya ng mas malaki. At sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang hatol mo. At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit mula nang pumasok siya'y wala nang tigil ang kahahalik niya sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya ng malaki. Ngunit nagmamahal lamang ng kaunti ang pinatatawad ng kaunti. At sinabi naman ni Jesus sa babae, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. At nagsimulang mag-isip ang mga nasa hapag at nangangahas ang taong ito na magpatawad ng mga kasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Pumayo ka sa
kapayapaan. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumako po tayo sa pinagpalang buhay uli sa inyo. Ngayon po ay maulan po dito ngayon. Konting ulan lang. Thanks God. At tumutulo po ang aming bahay. Salamat sa Diyos at mahina lang ang ulan. Ang mga makasalanan. Ito po ang title ng ang mga makasalanan. May ilang maliwanag at simpleng prinsipyo sa relihiyon si Simong Pariseo. Hati ang daigdig sa mabubuti at mga makasalanan. Ang mabubuti ang mga sumusunod. Ang mga gumagawa naman ng mga pagkakasala ang mga makasalanan. Ang mabubuti ang mga sumusunod. Ayun. Kaya sumunod ka para maging mabuti ka. DJ. Ang mga gumagawa naman ng mga pagkakasala ang mga makasalanan. Mahal ng Diyos ang mabuti at hindi niya mahal ang makasalanan. Lumalayo ang Diyos sa mga makasalanan. Mabuting tao si Simon, kaya't lumalayo si Simon sa mga makasalanan. At dahil hindi lumalayo si Jesus sa babaeng makasalanan, tiyak na hindi siya pinapatnubayan. Tiyak na hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Katakataka pero hindi katulad ng pag-iisip ni Simon ang pag-iisip ng Diyos. Tanging siya lamang ang mabuti kaya't baliwala sa kanya mabuti o masama sapagkat hangad niyang patawarin ang lahat. Hindi tinitimbang ng Diyos ang mabubuti at masasama nating gawa para tingnan kung alin ang mas mabigat. Pambata lamang ang larong ito. Alam ng Diyos na nangangailangan ng panahon ang tao para masubok ang mabuti at masama at para maging hinog tayo at tumatag sa ating paninindigan. Hinahayaan niya tayong magkasala sapagkat sa bandang huli mas makilala natin ang ating kasamaan at tanging siya lamang ang kailangan natin. Kaya hindi mahirap sa Diyos na kalimutan ang ating mga pagkakasala, pagmamalabis, kung sa kabila naman ng mga ito o dahil sa mga ito ay mararating natin ang tunay na pag-ibig. Hindi inaasikaso ni Simon si Jesus ayon sa kaugaliang paraan ng pagtanggap sa mga panauhin ng panahong iyon. Noong panahong iyon, humihigang patagilid ang mga tao sa mga supang nakapalibot sa misa ayon sa kaugaliang ng mayayaman. Pero naiinip si Jesus paano siya makikipag-usap sa kagalang-galang
na taong ito na naniniwalang alam niya ang mga bagay ng Diyos pero manhid naman sa mga ito, at ang pagdating ng babaeng makasalanan ang hinihintay ni Jesus. Nagmamahal lamang ng kaunti. Basahin natin sa 47. Nagmamahal lamang ng kaunti. Parang paulit-ulit ito. 47. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya ng malaki. Ngunit nagmamahal lamang ng kaunti ang pinatatawad ng kaunti. Hindi palaging ganito. Marami ang maalab na nagmahal kay Jesus na hindi naman masyadong makasalanan. May nanunuya ang sinasabi rito ni Jesus sa isang taong napakadesente. Simon, akala mo'y kakaunti ang utang mo, kaya kaunti rin kung magmahal. Kaya pinapatawad ang marami niyang kasalanan. May nakikitang kontradiksyon ang ilan sa bersong ito at bilang 42 sa 42, ano yun ibig sabihin? Dito. Ha? Dun sa bilang? 1 ba yan? Lucas. Bilang sa 14. Ang dakilang pag-ibig ay bunga ng mas malaking kapatawaran. Sa 47 naman. Hindi. Ulit. Teka lang. Sa 42, teka natin naman. Sakit na akong puwet ah. Ngunit wala silang maibayad, kaya kapwa niya sila pinatawad. Yun. Ngayon, sino sa kanila ang nagmamahal sa kanya ng higit? Yun. Tapos, ang dakilang pag-ibig ay bunga ng mas malaking kapatawaran. Sa 47 uli naman tayo. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinapatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya ng malaki. Ang dakilang pag-ibig ang nagkakamit ng kapatawarang ito. Ngunit hindi tinatangka ni Jesus na sabihin kung alin sa dalawa, ang pag-ibig o ang kapatawaran. Ang una, sa katunayay, magkasama ang dalawa. Pinaghahambing dito ni Jesus ang dalawang anyo ng relihiyon. Ang relihiyon ng mga Parisiyo ay parang bookkeeping. Inililista ng Diyos ang mabubuti at masasamang gawa upang pagkatapos ay mas magantimpalaan niya ang taong may mas maraming nakalistang mabubuting gawa. Ang tunay na relihiyon naman ay sa klase ng pag-ibig at pagtitiwala lamang, nakatuon at kadalasay nagmamahal tayo katumbas ng pagkakaalam natin kung gaano tayo pinatawad ng Diyos. Pinapatawad
Pinatatawad ang iyong mga kasalanan sa 48. At sinasabi naman ni Jesus sa babae, pinapatawad ang iyong mga kasalanan. Subukan nating intindihin ang iskandalong nalikha ng gayong mga salita. Sino pa nga ba ang minahal ng babae kundi si Jesus? At sino naman ang nakapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos? Posibleng ang babaeng ito'y si Maria na kapatid ni Marta. Kapatid ni Marta at Maria na nagpahid sa mga paa ni Jesus sa gabing bago ito mamatay. Basahin mo DJ sa Juan kabanata 12 talata 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling babango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Malamang na minsan lang nangyari ang medyo kakaibang aksyon ito ng pagpapahid sa mga paa ni Jesus at naganap ito bago ang kanyang pagpapakasakit. Kung gayoy, maaaring inayos ni Lucas ang ilang detalye para buuin ang salaysay na ito na nagpapahiwatig sa lumipas ni Maria. Sa pagsasalaysay ng parihong pangyayari, binibigyang pansin ni Mateo, Marcos at Juan na nainis si Judas Iscariote. Ibasa DJ sa Juan 12:4. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad ng magkanulo sa kanya. Sinabi niya. Pero posibleng ibang mga dahilan ang nakaiskandalo kay Simon. Nagpatuloy kay Jesus. Bakit pinapayagan ni Jesus na sumunod sa kanya ang babaeng ito kasama ng kanyang mga apostol, kahit na nagsisi na ito sa lumipas niyang mga kasalanan at mga demonyo? Walang sinumang guro ng relihiyon ang makikipag-usap kailanman sa isang babae sa publiko, ni hindi nga pumapasok ang mga babae sa mga sinagoga. Yun lang po. Ito po ang nawa po yung aming binasa ay inyo pong intindihan. Mag-ano lang po tayo ng kakunti. Kumbaga, huwag tayong manghusga sa ating kapwa at mahalin natin ang ating mga kaaway at
At lalo na nga kung yung katulad yan, alam natin may taong makasalanan, huhusgahan na natin sila. Hindi na natin pansinin dahil makasalanan yan, ganyan. Huwag ganun. Kasi ang Diyos na hindi naman nagtatangi, mahal niya ang mga taong mabubuti at masasama. Tayo, hinahayaan naging malaya tayo kung ano ang ating gagawin sa ating buhay, kung magpakasama ba tayo o magpakabuti. Pero pagdating sa paghukom, dun natin malalaman kung saan ba tayo. Doon ba tayo sa piling ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, o doon tayo sa piling ng kalaban o sa kaliwa? Kaya nawa, sa ating mga narinig o nababasa, ay may matutunan po tayong aral para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo mapunta doon sa kaliwa o doon sa kabila sa takdang panahon. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay binuhay ng Diyos Ama, inano niya ng magkatawang tao para iligtas tayo sa kasalanan natin. Kaya yung mga turo ng ating Panginoong Hesus nawa na may ay ating mapulutan ng aral. Dahil sayang naman yung ibinuhis ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Yung baga, napakasakit siya para tubusin tayong lahat. Kaya sa susunod po, bye-bye. God bless. God bless po. God bless sa lahat.